10 mga nakatagong tunnels at passageways. Welcome sa Arvin Polo TV. May mga structures na hindi lamang makikita sa ibabaw ng lupa dahil mayroon ding mga matatagpuan sa ilalim ng lupa at ito ang tinatawag na tunnel. Ang mga ito ay ginamit para sa iba't ibang layunin tulad ng illegal smuggling, transportation, lugar para makapagtago sa mga kalaban at marami pang iba. At kahit lumipas na ang napakahabang panahon ay nananatili pa rin itong nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Pero saan ba ito matatagpuan at ano ang itsura ng mga ito? At ang pinakamahalagang tanong ay bakit ito ginawa? At yan ang ating aalamin. Number 1, Derinkuyu Underground City. Ang Derinkuyu Underground City ay isa sa pinakakilalang underground cities sa Turkey, particular sa Cappadocia region. Ang lungsod na ito ay natuklasan noong 1963 nang aksidenteng mabuksan ng isang residente ang isang lihim na daanan sa kanyang bahay. At matapos ang mga sunod-sunod na paghuhukay at pag-aaral ay natuklasan ang isang napakalawak na lagusan at kuwarto na may lalim na 85 meters. Samantala, ginawa ang Derinkuyu noong panahon ng Hittites at Phrygians, ngunit patuloy itong ginamit at pinalawak ng iba't ibang mga civilizations tulad na lamang ng mga Byzantine Christians noong 5th hanggang 10th century. Ang lungsod ay may kakayahang mag-accommodate ng hanggang 20,000 na tao kasama ang kanilang mga alagang hayop at mayroon din itong imbakan ng kanilang mga pagkain. Binubuo ito ng 18 floors na naglalaman ng iba't ibang facilities tulad ng mga tirahan, imbakan ng grains, prayer rooms, mga paaralan at mga balon ng tubig. Ang bawat floor ay mayroong mga hallway at hagdanan na nag-uugnay sa mga ito. At kadalasan ay mayroon din itong mga pintuan na gawa sa bato na maaring isara upang maging ligtas ang mga nakatira dito laban sa kanilang mga kaaway. Bukod dito, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginawa ang Derinkuyu ay upang magsilbing taguan mula sa mga mananakop at mga natural calamities. Ngunit dahil sa kakaibang structure sa rehiyon ng Cappadocia na merong mga malalambot na bato na madaling ukitin, ay naging posible ang paggawa ng ganito kalalalim na mga lagusan. Gayon din, ang mga daanan at hallway ay ginawa naman upang malito ang mga kaaway na papasok dito. Mayroon ding mga lagusan na maaaring isara gamit ang malalaking bato na tinatawag na millstone doors. Dagdag pa rito, ang ventilation system ng Derinkuyu ay isa sa pinaka-impressive na characteristics ng lungsod. Mayroon itong daan-daan na mga butas na nagsisilbing ventilation na nagbibigay naman ng sariwang hangin lalo na sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod. Ang kanila namang tubig ay nagmumula sa mga balon na umaabot sa ilalim ng lupa na patuloy na nagsusupply ng malinis na inuming tubig. Number 2, the Catacombs of Paris. Ang The Catacombs of Paris o Les Catacombs de Paris sa salitang French ay isang sikat at misteryosong lugar sa ilalim ng bayan ng Paris. Binubuo ito ng mahigit sa 300 kilometers na tunnel na nagsisilbing libingan ng humigit kumulang 6 million na tao. Ang mga catacomb na ito ay bahagi ng isang mas malawak na network ng mga underground quarry na nagmula pa noong Roman period. Kaugnay pa nito, nagsimula ang kasaysayan ng The Catacombs noong late 18th century. Noong panahong iyon, ang mga sementeryo sa Paris, lalo na ang Les Innocents, ay napuno na nagresulta ng mga problema sa kalusugan. At upang tugunan ito, ipinag-utos ni King Louis XVI ang paglilipat ng mga labi mula sa mga sementeryo patungo sa mga dating quarry. At noong 1786 ay sinimulan ang paglilipat ng mga ito. Gayon din, ang pagbisita sa The Catacombs ay maituturing na isang kakaibang karanasan. Ang mga bisita ay bumababa sa pamamagitan ng isang spiral staircase na umaabot sa 20 meters ang lalim pababa dito. Ang mga daanan ay madilim, masikip at minsan ay mababa ang ceiling nito. Ang mga pader ay punong-puno ng mga bungo at buto na inayos sa iba't ibang disenyo at patterns. Ngunit ang isang kilalang bahagi ng mga catacomb ay ang Barrel of Bones. Ito ay isang haligi na puno ng mga bungo at buto na nasa gitna ng isang silid. Bukod sa itinuturing ito bilang isang tourist attraction, ang The Catacombs ay mayroon ding mahalagang papel sa kasaysayan ng Paris. Sa panahon ng French Revolution, ang mga catacomb ay nagsilbing taguan ng mga rebelde at noong World War II ay ginamit ng French resistance ang mga tunnel bilang isang base para sa kanilang operation. Ang mga catacomb ay naging bahagi rin ng mga urban exploration activities na tinatawag na cataphiles na lihim na naglilibot at nagsasaliksik sa mga hindi pa nabubuksang bahagi ng tunnel. Dagdag pa rito,
ang mga catacombs ay binuksan sa publiko noong early 19th century. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkuha ng anumang mga labi o mga artifact mula sa mga catacomb. Number 3. Shanghai Tunnels. Ang Shanghai Tunnels o kilala rin bilang Portland Underground ay tumutukoy sa mga lagusan sa ilalim ng Portland, Oregon, USA. Ang mga lagusang ito ay itinayo noong late 19th century hanggang early 20th century at sinasabing ginamit ito para sa iba't ibang illegal activities tulad ng Shanghaiing. Ang Shanghaiing ay tumutukoy sa pilitang pagkuha sa mga kalalakihan upang gawing mga sailors. Samantala, ang mga lagusan ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng Old Town Chinatown ng Portland. Ang mga ito ay nagiging konektado sa iba't ibang buildings, kabilang dito ang mga bar, hotel at tindahan sa pamamagitan ng mga lihim na pinto. Ang layunin ng mga lagusan ay upang mapadali ang transportation ng mga produkto mula sa ilog patungo sa mga tindahan at warehouse sa lungsod, ngunit di nagtagal ay ginamit din ito para sa iba pang mga hindi magagandang gawain. Ayon sa mga alamat, ang mga kalalakihan ay madalas na nalalasing o nalalason sa mga bar at pagkatapos ay hinihila sila pababa sa mga lagusan at ikinukulong sila sa mga kulungan at kalaunan ay dinadala sila sa mga barko na naghihintay sa ilog. Dito ay pinipilit silang magtrabaho bilang mga sailors. Bukod sa Shanghaiing, ang mga lagusan ay ginagamit din para sa iba pang iligal na gawain gaya ng patagong pagpapasok ng mga opium, iligal na pagsusugal at human trafficking. Bilang resulta, ang mga lagusan ay nagsilbi bilang isang ligtas na ruta para sa mga kriminal at pagpapasok ng mga iligal na produkto. Sa kasalukuyan, ang Shanghai Tunnels ay itinuturing bilang isang kilalang tourist destination para sa mga ghost tours at historical tours sa Portland. Number 4. Odessa Catacombs. Ang Odessa Catacombs na matatagpuan sa Ukraine ay isang complicated system ng mga underground tunnels at cave na matatagpuan sa ilalim ng bayan ng Odessa at sa mga karatig na lugar nito. Ang kabuang haba ng mga catacombs ay tinatayang umaabot sa 2,500 kilometers. Ito ay isa sa pinakamahabang underground network sa mundo. Sinimulan itong gawin noong 19th century, noong panahon na itinatayo pa lamang ang bayan ng Odessa, na kung saan ay kumuha sila ng mga limestone mula sa ilalim ng lupa upang gamitin para sa construction nito. Sa unang bahagi ng kasaysayan nito, ginamit ang mga catacombs bilang quarrying site para sa pagkuha ng limestone. At habang lumalaki ang lungsod, ay patuloy ding lumalawak ang mga tunnels na nagdulot naman upang maging komplikado ang network ng mga passageway. Samantala, noong panahon ng mga digmaan, partikular na noong World War II, ay ginamit ang mga catacombs bilang taguan ng mga partisan at mga local residents mula sa mga German invaders. Maliban pa rito, ang Odessa Catacombs ay hindi lamang mahalaga para sa kasaysayan dahil mayroon din itong bahagi sa kultura at mga alamat ng lugar na iyon. Maraming kwento ang nagsasabi tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng mga tunnels. At isa na nga sa mga pinakasikat na alamat ay ang tungkol kay Masha, isang batang babae na nawala sa loob ng mga catacombs noong 2005 matapos ang isang party. Ang kanyang pagkawala ay naging isang urban legend at nagbigay din ito ng babala sa mga nagnanais na pumasok sa lugar na ito. Bukod sa mga alamat, ginagamit din ang mga catacombs bilang isang lugar para sa pag-aaral ng kasaysayan at ng archaeology. Ang ilang bahagi ng mga tunnels ay naglalaman ng mga fossil at iba pang sinaunang bagay na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa geological history ng rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga kapakinabangan na maaaring makuha sa lugar na ito, ang Odessa Catacombs ay itinuturing bilang isang mapanganib na lugar. Sa kasalukuyan, ang ilang bahagi ng catacombs ay bukas sa publiko at maaaring bisitahin sa pamamagitan ng guided tours. Gayun din, ang ilan sa mga pinakabinibisitang bahagi nito ay ang Museum of Partisan Glory, na kung saan ay makikita dito ang mga exhibits tungkol sa mga ginawa ng mga partisan noong panahon ng digmaan. Number 5. Q-Chi Tunnels. Ang Q-Chi Tunnels ay isang malawak na network para sa mga underground tunnels na matatagpuan sa Q-Chi District sa labas ng Ho Chi Minh City, Vietnam. Kilala ito bilang isa sa pinaka-iconic structure ng Vietnam War na ginamit ng mga Viet Cong bilang taguan, command centers at logistic bases.
Ang mga tunnels na ito ay unang itinayo noong 1940s upang labanan ang mga French colonizers, ngunit lumawak at naging mas komplikado pa ito noong 1960s na ginamit naman para labanan ang mga Amerikano at ang iba pa nilang mga kaaway. At ang kabuuang haba ng Cu-Chi Tunnels ay tinatayang umaabot sa 250 kilometers. Dagdag pa rito, ang mga tunnels ay may tatlong pangunahing level. Ang pinakamataas na level ay mga 3 meters ang lalim, ang ikalawa naman ay mga 6 meters, at ang pinakamalalim na level nito ay umaabot ng hanggang 12 meters. At bawat level ay may iba't ibang layunin. Ang mga mabababaw na tunnels ay para mabilis silang makagalaw, habang ang mga mas malalim na tunnels naman ay nagsilbing taguan mula sa mga bomba. Gayon din, ang disenyo ng Cu-Chi Tunnels ay napaka-ingenious dahil mayroon itong mga special vent upang makapasok ang sariwang hangin at mga false tunnels na ginagamit naman upang iligaw ang kanilang mga kalaban. Karagdagan pa, ang mga Viet Cong ay nagtayo rin ng mga facilities tulad ng mga hospital, kusina, taguan ng mga armas at mga meeting rooms sa loob ng tunnels. Ang mga kusina ay may special chimneys na naglalabas ng usok malayo sa mga tunnels upang hindi madaling makita ng kanilang mga kalaban. Maliban pa rito, isa sa pinakamahalagang aspeto ng Cu-Chi Tunnels ay ang kanilang papel sa tagumpay ng mga Viet Cong. Ang mga tunnels ay nakatulong sa kanila upang makapagsagawa ng mga surprise attacks at biglaang pag-atras, at pati na rin ng pagpapadala ng mga supplies at reinforcement nang hindi ito nalalaman ng kanilang mga kalaban. Subalit, ang buhay sa loob ng tunnels ay napakahirap at mapanganib. Ang mga naninirahan dito ay madalas na nakakaranas ng gutom, sakit at kakulangan sa hangin. At ang mga tunnels ay madilim, masikip at puno ng mga insekto at ahas. Ngunit dahil sa determinasyon at disiplina ng mga Viet Cong, ay nagawa nilang mapagtagumpayan ang mga hamong iyon. Number 6, Smuggler's Tunnels. Ang Smuggler's Tunnels ay mga kilalang daanan na ginamit noong 18th hanggang 19th century sa United Kingdom para sa mga illegal transactions tulad ng illegal smuggling ng alak, tobacco at tea. Ang mga tunnels na ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa, ngunit ang pinakakilalang tunnels nito ay makikita sa mga baybayin ng Kent, Sussex at Devon. Ang mga smugglers ay gumagamit ng mga daanang ito upang makaiwas sa mga batas at buwis na ipinapataw ng gobyerno ng Great Britain. Sa Kent, partikular na sa mga lugar tulad ng Ramsgate at Dover, ay dito matatagpuan ang ilang mga kilalang smugglers' tunnels. Ang Dover, na may natural na white chalk cliffs, ay nagbigay ng isang ligtas na lugar upang makapagtago ang mga smugglers. Sa Ramsgate naman, ang mga tunnels ay connected sa mga bahay at establishments, kung kaya't madali nilang naiilipat ang mga kalakal mula sa mga bangka patungo sa mga ligtas na lugar. Gayon din, ang mga tunnels na ito ay karaniwang gawa gamit ang mga primitive tools at mahusay na itinayo upang hindi madaling makita ng mga autoridad. Samantala sa Sussex, lalong higit sa mga bayan ng Hastings, ang mga tunnels na ito ay ginamit din para sa smuggling. Ang lugar na ito ay kilalang hideout ng mga smugglers noong 18th century. Ang Hastings ay mayroong isang complex system ng mga tunnels na nag-uugnay sa mga bahay, tavern at mga tindahan. Maliban pa dito, ang isa sa mga pinakakilalang smugglers tunnel sa UK ay matatagpuan naman sa Devon, partikular na sa bayan ng Brixham. Ang Brixham ay mayroong mga tunnels na nag-uugnay sa mga lumang bahay ng mga mangingisda patungo sa baybayin. Ang mga tunnels na ito ay ginamit hindi lamang para sa smuggling, kundi pati na rin para sa pagtatago ng mga illegal goods at upang makaiwas sa mga autoridad. Subalit, ang mga tunnels na ito sa Brixham ay bahagi din ng isang mas malawak na network na nakakonect sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng South Devon. Dahil dito, ang smuggling ay naging malaking bahagi ng pag-unlad ng ekonomiya sa maraming coastal area sa UK. Ang mga smugglers ay karaniwang mga local residents na may kaalaman sa mga lihim na daanan at lugar, at bumuo sila ng isang community na may tiwala sa isa't isa. Number 7. Tunnels of Moose Jaw. Ang Tunnels of Moose Jaw ay isang network ng mga underground tunnel na matatagpuan sa ilalim ng Moose Jaw, Saskatchewan, Canada. Ang mga tunnels na ito ay itinayo noong nagsisimula pa lamang ang 20th century bilang bahagi ng isang steam heat system sa mga gusali.
Noong 1920, sa panahon ng Prohibition sa United States, ang Moose Jaw ay naging isang kilalang sentro ng smuggling ng alak. Kaugnay nito, ang mga tunnels ay ginamit ng mga bootleggers upang magtago at magtransport ng mga alak papunta sa Amerika. Bukod sa smuggling ng alak, ang mga tunnels ay naging tirahan din ng mga Chinese immigrants na dumating sa Canada noong huling bahagi ng 19th century. Ang mga Chinese na ito ay pumunta dito upang magtrabaho sa mga riles at marami din sa kanila ang nanirahan sa ilalim ng lupa upang makaiwas sa mga discrimination. Sa kasalukuyan, ang Tunnels of Moose Jaw ay isang sikat na tourist attraction na binibisita ng maraming turista. Mayroon din itong dalawang pangunahing tour, ang Passage to Fortune Tour at ang Chicago Connection Tour. Ang mga tours na ito ay nagbibigay sa mga turista ng pagkakataon upang malaman ang naging kasaysayan ng Moose Jaw. Ang mga turista ay maaaring maglakad-lakad sa paligid ng mga tunnels at tingnan ang mga reenactment at exhibits na nagpapakita ng mga paraan ng pamumuhay sa ilalim ng lupa noong mga panahong iyon. Samantala, ang Passage to Fortune Tour ay nagpapakita ng mga replika ng mga tirahan, tindahan at lugar na pinagtatrabahuhan ng mga Chinese immigrants. Gayun din, ang mga tour guides ay karaniwang nagsusuot ng mga kasuotan mula sa panahong iyon at sila rin ang nagkwekwento sa mga turista tungkol sa mga pinagdaanan ng mga Chinese immigrants sa Moose Jaw at ang makulay na kasaysayan nito. Sa kabilang banda, ang Chicago Connection Tour naman ay nagpapakita ng mga paraan kung paano isinasagawa ang smuggling ng alak sa tunnel. Mula dito ay makikita din ang mga interactive displays at multimedia presentations na nagpapakita ng mga pangyayari noon, katulad ng mga secret meetings at smuggling operations sa mga tunnels. Number 8. Znojmo Catacombs. Ang Znojmo Catacombs ay matatagpuan sa Znojmo, Czech Republic. Ito ay binubuo ng mga tunnels at mga silid na may sukat na umabot sa halos 30 kilometers na nasa ilalim ng lungsod. Ang mga catacombs na ito ay itinayo noong 14th century upang maging isang hideout laban sa mga mananakop sa panahong iyon. Ginamit din ito bilang imbakan ng mga pagkain, inumin at iba pang mga kagamitan. Samantala, ang pagtatayo nito ay inabot ng maraming dekada upang makumpleto. Ang mga tunnels ay hinukay mula sa ilalim ng mga tahanan at kalye na nagresulta sa isang multi-level na network na umaabot sa 3 hanggang 4 na palapag sa ilalim ng lupa. Ang mga dingding naman ng mga catacombs ay karaniwang gawa sa mga bato at bricks na nagpapakita ng kahusayan sa paggawa ng mga architecture sa panahong iyon. Bukod dito, ang tunnel ay hindi lamang isang hideout dahil naging isang mahalagang bahagi din ito ng pang-araw-araw na buhay sa lungsod. Ang mga pamilihan at negosyante ay nag-iimbak ng mga produkto tulad ng alak, beer at mga pagkain sa malamig at tuyong lugar upang hindi agad masira ang mga produkto. Gayun din, ang Znojmo Catacombs ay mayroon ding mga chapels at mga praying rooms upang makapagdasal ang mga tao kahit nasa loob ng tunnel. Kaugnay nito ay makikita mula dito ang 3 krus. Ito ay isang lugar na nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at pagtitiis ng mga residente sa harap ng mga pagsubok. Sa kasalukuyan, ang Znojmo Catacombs ay naging isang kilalang attraction na dinarayo ng maraming turista mula sa iba't ibang bansa. Mayroon din itong mga guided tours na nag-o-offer sa mga turista upang malaman ang natatanging kasaysayan at mga architectures ng tunnel. Number 9. Naples Underground. Ang Naples Underground sa Italy ay isang network ng mga sinaunang tunnels, kuweba at mga catacombs na matatagpuan sa ilalim ng mga modern cities ng Naples. Ang lugar na ito ay may sukat na umaabot sa humigit kumulang 80 kilometers at nagpapakita ng makulay na kasaysayan ng lungsod mula pa noong Ancient Greek. Ang kasaysayan ng Naples Underground ay nagsimula noong 4th century BCE nang magsimulang hukayin ng mga sinaunang Greek ang mga limestone mula sa ilalim ng lupa upang gamitin bilang mga materyales sa pagtatayo. Ang mga materials na ito, na kilala rin bilang tuff o tufo, ay ginamit nila sa pagtatayo ng mga pader, mga bahay at mga templo. At habang lumilipas ang panahon, ang mga Romans naman ang siyang nagpatuloy nito upang mas palawakin ang mga tunnels. Ginamit din nila ito bilang mga aqueduct upang ang malinis na tubig na nagmumula sa bundok ay makarating sa mga lungsod. Subalit, noong panahon naman ng World War II, ang Naples Underground ay naging isang ligtas na hideout para sa mga mamamayan ng Naples.
Kaugnay nito, ang mga tunnels at kuweba ay ginamit din bilang mga bomb shelters upang protektahan ang mga tao mula sa mga pambobomba. Ang mga space naman sa ilalim ng lupa ay nilagyan din ng mga kasangkapan, kama at iba pang mga pangangailangan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga residente. Ngunit ang Naples Underground ay hindi lamang nagpapakita ng mga sinaunang aqueduct at bomb shelters, kundi pati na rin ng mga kakaibang structures tulad ng mga sinaunang Greek-Roman theaters, catacombs at mga simbahan. Ang ilan sa mga structures ay kinabibilangan ng San Lorenzo Maggiore. Ito ay isang simbahan na nakatayo sa ibabaw ng isang sinaunang Roman market na maaari din namang bisitahin ng mga turista. Ang Catacombs of San Genaro naman ay isa pang bahagi ng underground system na naglalaman ng mga sinaunang frescoes at mga libingan ng mga martir at obispo ng Naples. Dagdag pa dito, ang isa pa sa mga pinakakilalang bahagi ng Naples Underground ay ang Bourbon Tunnel o Galleria Borbonica na ipinagawa ni Ferdinand II ng Bourbon noong 19th century bilang isang lihim na ruta mula sa Royal Palace patungo sa mga military camp. Gayun din, ang tunnel na ito ay mayroon ding mga malalaking bulwagan, mga daanan at mga kalsada na maaaring lakaran ng mga tao at pwede rin naman ditong magbike. Sa kabilang banda, ang gobyerno ng Naples ay nagsasagawa ng mga archaeological digs at restorations upang malaman ang iba pang mga bahagi ng underground system. Number 10. Buenos Aires Underground Tunnels. Ang Buenos Aires Underground Tunnels na kilala rin bilang El Sanjon de Granados ay isang tunnel na matatagpuan sa San Telmo sa Buenos Aires, Argentina. Ang mga tunnels na ito ay may sukat na umaabot sa humigit kumulang 30,000 square feet at nagsilbing pangunahing tunnel noong panahon ng 16th century. Noong 18th century, ang Buenos Aires Underground Tunnels ay itinayo ng mga Spanish colonists upang gawing hideout ng mga tao, gamitin sa mga transportation at bilang isang lihim na daanan. Sa pagtatayo nito ay gumamit din sila ng mga bricks at mortar. Maliban pa dito, ang tunnel na ito ay nakakatulong din upang pag-ugnayin ang mga historical sites tulad ng mga simbahan, mga kuta at mga government buildings. At noong 19th century naman, mula sa ilalim ng pamumuno ni Juan Manuel de Rosas, ang lungsod ng Buenos Aires ay nagkaroon ng mas malaking pag-unlad at urbanization. Nagpatayo din siya ng mga structures at ang mga tunnels ay naging bahagi ng isang drainage. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tunnels na ito ay iniwan at nakalimutan. Subalit noong kalagitnaan naman ng 20th century, ito ay muling natuklasan. Ang muling pagkakatuklas ng Buenos Aires Underground Tunnels noong 1985 ay nagdulot ng malaking interes sa kasaysayan at kultura ng Buenos Aires. Kaugnay nito, ang isang individual na nagmamay-ari ng isang lumang gusali sa lugar ay nagpasya na isailalim ang tunnel sa isang restoration project. Natuklasan nila ang mga sinaunang tunnel, kanal at iba pang mga archaeological artifacts. Ang restoration project ay tumagal naman ng mahigit 2 dekada. Sa kasalukuyan, ang Buenos Aires Underground Tunnels ay naging isang museum at tourist destination na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Ang mga turista ay maaaring maglakad-lakad sa mga tunnels upang makita ang mga sinaunang pader, mga kanal at mga artifacts sa lugar. Bukod sa mga tunnels, ang Buenos Aires Underground Tunnels ay mayroon ding mga exhibits na nagpapakita ng iba't ibang mga artifacts na natagpuan sa lugar. Kabilang ang mga kasangkapan sa bahay, mga gamit sa kusina at mga personal na gamit.